Hi guys, gawa tayo ng parata with hotdog. Okay guys, ikukwento. Mayroon tayong bagong cheka for today. Yung hiwalayang Wilmar at saka Andy Heigerman. Okay. May nakita kasi akong post guys. 1, 2, 3, come on! Okay guys, habang nagluluto tayo ng ano nga tawag dito? Parata. Magchika tayo tungkol sa issue ng asawang Andy and Wilmar. Okay? Okay guys. May nakita kasi ako isang post ni Derek Ramsey ba yun? Artista din. Na kaya magbigay ako ng opinion. No? Sinabi niya kasi doon na wag daw ibabash yung kunuhay, kabit, yung dahilan ng yung dayuhan, babaeng dayuhan na dinahilan ni Miss Andy sa pag-iwalay nilang mag-asawa. Dahil naka-seniors ako, mayroon kasama ko pumasok, nagulat ako. Ayun, kasi kumakanta-kanta siya. So, sinisan siya. Okay guys, continue. Yung yung sinasabi niya na huwag daw ibabash yung babae. Bakit? 'Di ba? Kailangan pa ba natin mag-adjust sa mga dayuhan sa ating tradisyon na sa atin ng mga Pinoy? Kasi once sa ibang bansa kasi talaga natural na sa kanila yung divorce. Of course, pag ayaw na sa'yo, etc. ganon, mayroon kang may labasan ng sama ng loob mo. Pag may ba't kailangan pa yung girlfriend, best friend, tsaka kung mag-away kayo ng mag-asawa, na kailangan na pupunta at magpa-comfort doon sa ibang babae. Tapos magpapatato ng yung dalawa. Vinim yung dalawa, di ba? Kung walang something. Okay? At saka isa pa, hindi tayo na mga Pinoy ang mag-adjust sa mga dayuhan. Lagi na lang ba tayo? Lagi na lang ba tayo mag-adjust sa kanila? At saka yan yung natin sa bilang magpamilya na pag once na may pamilyadong tao na yung kaibigan mo or best friend mo or etc. stay away. Pwede ka mag-advise, pwede ka pero wag mong patungan. Wag kang pumasok doon sa eksena pag once na hindi sila okay ng partner niya. Kasi ang kasal kasi sa Pinas sa atin is sagrado. Tsaka wala tayong divorce, guys. Tsaka hindi laging silang masusunod sa natin, sa kaugalian natin ng mga Pinoy. Hindi palaging sila ang tama. Kung yun ang tradisyon nila doon, so doon sa kanila yun, sa ibang bansa yun. Kasi binas siya na gano'n, nagpapalit sa hindi nakapag-toothbrush, hindi nakaayos. Hindi ibig sabihin na tayo. Yung tawag doon. Nilamahan natin yung dayuhan. Siyempre, masasaktan tayo bilang isang babaeng Pilipina na ganyan, may isang pamilya na masisira dahil lang sa ganyan na
kaugalian din ng mga ibang lalaki. At saka yun ang kasabihan, yung pinaglalaban mo kahit pangit naman ako. Hindi naman ako ng pero dapat delikadisan na lang dahil syempre kawawa yung mga bata once na maghihiwalay. Saka sinakripisyo ni Miss Andy yung career niya para sa pagmamahal, para magkaroon siya ng buo at tapat na pamilya. Pero yung biglang umiksi na, yung may isang tawag dito kay ahas. Kaya nga, year of the ahas talaga ngayon. Kasi talagang ahahasin ka kahit best friend mo. Mga ahas sa'yo. Kaya, ayun. Hindi lahat ng way, hindi lahat hindi lahat ng porket may ma-involve ng ibang dayuhan ay kahit mali pa yung ginagawa nila ay itutulirit natin guys. Paglalaban natin si Miss Andy. Dahil ako bilang isang marriage taong may pamilyado na rin, ayaw ko rin yung mas ganyan na sitwasyon na masisira yung pamilya mo dahil nasa walang kwentang kaibigan. No guys, so yun na nga, pag cheaters ka talaga, di ganon, galing mo talaga na ganon ka, so hindi na mawala yun kahit pangit ka pa. Kung talagang babaero ka, pero yun nga lang, kawawa si Miss Andy. Walang nanay na magkukumpol sa kanya, wala na ring tatay. Tapos yung babae, tinuring pa naman yung malapit na parang kapatid na. At saka sa lahat ng mga artista ano din pala yun, naging kaibigan din nila yung babae. So kaya nga ang kasabihan, aware na lang sa mga ahas. Maraming ahas kahit saan. Totoo yan guys. Kaya minsan pag-pray na lang natin siya na maging matatag ulit sa pagsubok sa kanya. Kunin na lang yung mga anak niya, buhayin niya sa bagay. Kahit gaano man kahirap yung pinagdaanan niya noon para lang may paglalaban yung taong kala niya hanggang tumanda niya makasama. Sa huli, iwan din pala siya sa ere. Ipagpalit lang sa ganun. Okay guys, yun lang guys ang ating opinion sa nangyaring hiwalayan ng mag-asawang Andy at Vilmar at aware sa mga ahas. Thank you for watching.